hindi siya presidente kung hindi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo! Ngayon, diniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti ka, tubig lang kinakanyong nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nagre-claim, hindi lang tayo. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Huwag silang pumasok hanggat hindi bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Correct. Para hindi mahirapan ng mga kabataan ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time. Asap! Pero gano'n katagal yung sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir? Hindi pa lang. Tamba. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? Medyo likadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, bawag na sila magpakamatay, wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Eh. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Go! Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos ho ng investigasyon ng ICI, anong mangyayari? Saan ho dadalhin nun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. ICC. ICI po. Oh. Ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, sila Babe Simpson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Yo, gaya ho ng sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para ho maligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktik? Parang maliis lamang ho yung usapin. Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president, wala naman Marlon Pares. Correct. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang Marlon Pares, paulo ng tao, padala silang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagpahal ka ng parking fee, matutulong ka kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ito, bako ho'y nagugulibihana. Lahat mo nang tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito?
Go. Yun. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Ganda na tayo. Pinsan ng presidente yan. Yun. Nadali, Go. Nadali. Nadali. Nadali daw. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. Salamat po, Go. Nadali na akong boses. Hi Sir, Dayan Layar po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Ang mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos ng eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil tinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you are the president of Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Ivy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Pag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban dyan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang napudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman lang ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyara namin lahat ang region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya, ang daming tao sa meeting. So Sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Alam mo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi yung mga insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, pagod labas lang. Sa presidential table, minention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya pinansin. Sumili po. Ang mga overseas workers, bastos naman ng presidente yan, sabi nila. Oh, nagkampo ba ako? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, nagdamayo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata.
Sigurado na yan, pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala namang tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Direktor lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako naiinis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, niyagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo! Ang ngayon, diniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakandong nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nagre-claim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. He should stay neutral. Bakit kumampi ka agad? Di pinapahamak tayo. Kagahabol pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Alright. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chabot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! Eh, wala pang isang taon na nasa billion na. 10 years. So, ibig sabihin maraming project yan kung totoo man yan. Inaamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. So, balikan ko lang po yung tanong. Yung mention kanina ng mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sa ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin ng hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magkano muna sila bawat eskwelahan.
bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawa ang mga kabataan pagkaganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, pagbalitaan. Then once and for all, makita-kita na lang sila, suportahan natin sila. Dahil kinabukasin nila ito. Sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Hapon po, Governor. Two questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Ayan na. Kasi nungalingan yan. Ayan na. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Ayun. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ang equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Ayun. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinontra ko ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinontra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga bang hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag niyong ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko isang babae, tumakbong mayor, kinontra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Pinayagan ko na yung mga kapatid ko, alam ko matino, ngayon kami na pinaka-libang mayaman sa buong bansa. Yun. Ang tao, matatalino na kayo, mga skibe, pero bayaran mo, hindi ka bumuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung kurap ka at hindi mo alam alagaan ang inyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty.